Welcome back to another episode of Pretty Betty the Podcast. I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, we talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and the notification bell para notified ka sa mga bagong episodes. Kung sa Spotify ka naman nakikinig, you can follow our podcast sa Spotify by going back to the main page and then click nyo lang yung follow button. You may also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen. Ngayon, kung matatandaan ninyo, nauso at naging maingay yung term na ayuda nung pandemic, no? Actually, before pandemic pa, meron naman na yan. Pero mas nagasgas lang yung term na yan during nung pandemic. Ngayon na meron tayong fuel/energy crisis, uso na naman ang usapan ng pamimigay ng ayuda. Sa totoo lang, no, wala namang masama sa ayuda. Because in theory, okay yan. Maganda siya. It's supposed to help people na nasa pinaka-vulnerable na sitwasyon. Yung walang-wala talaga. Mga nawala ng trabaho, nasalanta ng bagyo, walang makain. Dapat lang naman natulungan sila. Pero ang tanong, nakatulong ba talaga siya long term? Or naging band-aid solution na lang siya? Kasi kung iisipin mo, ilang taon na tayong may ayuda culture sa Pilipinas. From cash assistance, relief goods, hanggang kung ano-anong distribution programs. Pero bakit parang hindi pa rin umaangat yung majority sa atin? Dito napapasok yung uncomfortable truth. Unti-unti, nagiging cycle na siya. May problema, magbibigay ng ayuda. No? It will give us panandali ang ginhawa. Ngayon, babalik ulit yung problema after some time. Then repeat. Parang hindi siya designed to solve poverty. Parang designed siya para i-manage lang yung kahirapan. At dito nagiging tricky. Kapag nasanay ang isang sistema na may dumarating na tulong, nag-iiba ang mindset ng tao. Hindi na siya, paano ako aangat? Nagiging, kailan kaya yung susunod na ayuda? Hindi natin sinasabing tamad ang lahat but the system itself can condition dependency. At ito pa, kung talagang effective ang ayuda system, bakit parang same communities pa rin ang laging nasa listahan? Years after years, sila-sila lang din. Hindi ba dapat in theory, dapat nababawasan sila? Hindi ba dapat meron tayong mga ayuda graduates? No, mga graduates na sa kahirapan. And correct me if I'm wrong, pero di ba, ayuda is meant to be temporary help. Pero bakit parang naging permanent na lifestyle na to? Kapag narinig mo yung salitang ayuda, automatic kasi ang image sa utak natin, no? Pila, bukod sa pera, no? Pila, listahan, hanapin mo yung pangalan mo na sana nandun. Pero ang mas malaking tanong is, sino ba talaga ang may access sa ayuda? Sino ba talaga dapat ang makareceive niyan? Dito napapasok yung isa sa pinaka-frustrating na reality. Kung mahirap ka, almost automatic may ayuda ka. Obviously kung mayaman ka, hindi mo niyan kailangan. Pero kung middle class ka, good luck sa'yo. And when I say middle class, ito yung mga tao nagbabayad ng tax consistently. No, may mga trabaho, isang may mga kotse pa nga. Hindi sila qualified sa poor category, pero hindi rin sila financially secure. Yung tipong magkaroon lang ng isang emergency, ubos lahat ng savings. Pero pagdating sa ayuda, hindi kasama. Medyo unfair. So dito na nagkakaroon ng resentment. Kasi imagine, ikaw na nagbabayad ng tax, sumusunod ka sa batas, sumusunod ka sa sistema, nagtatrabaho ka ng maayos. Pero pag may distribution ng tulong from the government, hindi ka kasali. Wala ka sa listahan. Eto pa
Hindi madali makakuha ng ayuda. So kung ikaw yung isa sa mga taong nakaka-receive ng ayuda, hindi madali yung proseso para makakuha. Minsan pa nga yung prosesong yan, parang loto. Kasi unang-una, kailangan nasa listahan ka. Hindi mo nga alam kung paano ka napunta doon eh. Or kung bakit wala ka doon sa listahan. Pipila ka ng matagal. Minsan, uuwi kang walang nakuha kasi wala ka sa listahan. Imagine niyo yung roller coaster of emotions. Umasa ka, pipila ka, magsistay ka sa mainit, walang upuan, mapapagod ka, tapos ang ending wala pala. Kung ang ayuda, galing sa buwis ng lahat ng nagbabayad ng tax, bakit hindi nilang lahat may access kahit papano? No? Hindi ko sinasabing dapat equal amounts for everyone. No? Pero sana man lang may sistemang fair. Dapat merong clarity kung sino at paano pinipili yung makaka-receive. Hindi yung parang raffle draw. Hindi yung parang binubunot lang sa tambyulo yung tulong. Ngayon, ito, magdi-disclaimer muna ako. No? Hindi lahat ng tumatanggap ng ayuda, tamad. So, meron naman talagang rightful na recipient ng mga ayuda. Maraming tao ang talagang walang opportunity, walang access sa trabaho, at talagang nangangailangan. So, valid yun. Pero, ibang usapan na kapag sistema ang tinitignan natin. Imagine mo, may isang tao na meron namang option maghanap ng trabaho. No? Kaya hindi kalaki niya sweldo, pero meron siyang option maghanap. Meron siyang capability magtrabaho. Pero alam niyang may darating na ayuda every now and then. So, anong pipiliin niya? Hindi dahil tamad siya, kundi dahil mas predictable yung ayuda eh. Diba? Kaysa uncertainty kung matatanggap ka sa trabaho. Lalo na kung contractual ka, hindi mo alam kung matatanggal ka anytime, diba? So, dito na pumapasok yung sinasabi nating culture. Kapag nasanay ka sa ayuda culture, kumbaga, ang mindset mo is, naku, hintayin ko na lang, meron naman darating eh. Naku, hintayin ko na lang for sure, nasa listahan naman ako. No? Kaya, may relief goods naman yan next time. So, unti-unti nang nawawala yung urgency to improve. Hindi na siya survival mindset. Nagiging waiting mindset na siya. At kapag ganun na, hindi umaangat ang tao, hindi nagbabago ang sitwasyon. Umaasa lang sa susunod na bigay. Hindi lang tao ang may responsibility dito sistema ang nagsiset ng behavior. Kung ang sistema walang incentive to work, walang reward for improvement, walang exit strategy, kahit sino pwedeng matrap dyan. Kung ang ayuda ay walang kasamang opportunity, makoconsider mo pa bang tulong yun? Or nagiging delay lang yan ng tunay na solusyon? Again, hindi lahat ng umaasa sa ayuda ay tamad. Pero pwedeng gawing tamad ng sistema ang kahit sinong nag-iintay ng ayuda. Ito pa, minsan nakakainis na lang din eh. Makikita mo yung makakakuha ng ayuda, naka-iPhone 14, ang daming alahas, ang ganda ng damit, pupunta dun sa venue, nakakotse. Di ba parang, talaga ba? Recipient niya ng ayuda? Parang di naman niya deserve. So, again, papasok ang tamad mentality. Ngayon, pag-usapan natin yung kinalaman naman ng mga politicians sa distribution ng ayuda. No? Kasi kapag may ayuda distribution, ano ba ang madalas na eksena? Most likely, may tarp dyan ng politiko. May pangalan niya sa mga supot, no? Sa mga bags. Minsan may mga mukha pa ng politiko sa sobre. So, anong mensahe ang binibigay nito? Yung nare-receive nyong ayuda, galing sa akin. Pero teka, hindi naman yan galing sa kanila. Galing yan sa buwis ng taong bayan. Tax money yan. Ibig sabihin, ikaw ang nagbayad, ako ang nagbayad, lahat tayo nag-contribute. Pero bakit ang dating, parang utang na loob pa natin to sa politiko?
So, dito nagiging problematic. Kapag ang ayuda ginagamit para magpasikat, magpalakas ng pangalan at mag-build ng loyalty. Kasi hindi na yan tulong eh. Nagiging political investment na yan. So, ganito yung nangyayari. Si politician, nagbibigay ng ayuda. So, makikilala ng tao, itong politician na to, magkakaroon ng utang na loob mindset. Kaya pagdating ng eleksyon, iboboto ulit. Tapos, paulit-ulit lang siya every term. Kahit hindi natin sabihin directly, nagkakaroon ng ganitong thinking na, naku, tinulungan ako niyan dati. Nagbigay yan ng ayuda, kaya siya na lang ulit iboboto ko. Kahit na hindi siya effective leader at kahit wala siyang long-term na solusyon. Yun at yun pa rin ang iboboto ng mga tao. Di ko alam kung napapansin nyo, usong-uso ngayon yung mga vloggers na nagtatanong sa kalsada kung sino iboboto nila. Pansinin nyo yung mga reason ng ilan. Meron sa kanila, iboboto itong taong to kasi nagbigay ng ayuda or nakatanggap sila ng ayuda nung itong politikong to ang mayor or ang congressman. Tama ba yun? Iboboto mo kasi nakatanggap ka ng ayuda sa politikong to. Hindi naman niya yung pera to begin with. Kaya kapag ganito ang sistema, nawawala ang accountability. Kasi ang basihan ng boto, hindi na performance, hindi na policies. Nagiging mabait kasi siya, nagbibigay kasi siya. Yun na lang yung nagiging basis. Ayuda culture is a potential breeding ground ng corruption. Kasi unang-una, may budget. Pangalawa, may control kung kanino ibibigay. At pangatlo, may opportunity to manipulate. Kung ang tulong ay may kapalit na loyalty, tulong pa ba yan? O isang tahimik na way para pagbili ng boto? What do you guys think? Leave your thoughts sa comment section below. Okay, so ito na yung part na medyo mabigat. No? Alam naman natin na yearly, bilyon-bilyon ang budget para sa ayuda. From the national government programs to LGUs to emergency funds hanggang sa mga special assistance packages. Malaki ang budget dyan. As in malaki. Pero ang tanong, bakit parang kulang pa rin ang dumarating sa tao? Sipin mo, ang haba ng pila, limitado ang recipients, maliit ang amount per person. So nasa napupunta yung kabuuan? So dito na papasok yung possibility na baka na-corrupt. Hindi man direkta mong makita, pero for sure, ramdam mo yan. No? Ito, possible scenarios lang. No? Hindi kompleto yung distribution, o kaya may mga ghost beneficiaries, may pangalan sa listahan pero hindi mo naman pala totoong tao. May bawas na yung ayudang binibigay sa mga tao. O kaya may mga favoritism sa listahan. Mas malaki yung na-receive nito kumpara sa kanya. So, hindi transparent ang sistema. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga naka-receive ng ayuda, may mga sasabihin niya na may kilala ako, hindi naman qualified pero nakakuha. O kaya naku, naubusan daw pero may natira naman may tinabi para sa iba. So, ang problema kasi sa sistema ngayon ng pagbibigay ng ayuda, mahirap i-track. Hindi mo alam kung ilan ang dapat tumanggap, kung ilan ang totoong nakakatanggap, at kung magkano talaga ang nadidistribute. Kasi kung walang malinaw na tracking, madaling magtago ng anomalies. At dito nagiging mas frustrating. Hindi lang ito inefficiency, posibleng misuse na to ng public funds. So yung pera ng bayan, dadaan sa sistema, ngayon hindi malinaw kung saan napunta lahat. Kung hindi natin ma-account ang ayuda, paano natin masisigurong natutulungan talaga yung mga tao? So, after lang lahat ng pinag-usapan natin, may mga naiiwan, which is yung middle class, may mga nahihirapan sa proseso ng ayuda, may risk ng dependency yung mga tao sa ayuda, nahahaluan ng sobrang politika, at may possibility ng corruption. So, mapapaisip ka talaga, ganito na lang ba talaga lagi? Bakit parang ang hirap gumawa ng sistema na lahat makikinabang? Bakit parang laging meron lang napipiling ilan?
Bakit merong naiiwan? Bakit parang raffle draw ang tulong? For the government, hindi lang dapat distribution ang focus. Dapat transformation. No, we have to shift the mindset. Yung mindset na sino ang bibigyan natin ngayon, dapat palitan niya ng paano natin mababawasan ang makangailangan bukas. In my opinion, ito yung mga bagay na pwedeng pag-isipan ng government, no? Hindi ito magic solution, hindi ito perfect, pero I guess meron tong long-term na atake. Number 1, mas maganda kung malinaw at digital yung sistema. Hindi yung listahan na parang secret, no? Kapag digital kasi yan, no, pag automated yan, may tracking, may transparency. Para alam ng tao kung saan napupunta yung pera. Number 2, dapat conditional yung suporta. Hindi endless support na ayuda. For example, may ayuda na ibibigay, pero may kasamang training, job placement, or skills program. No, kailangan mo muna mag-training. Kapag natapos mo yung training na yan, bibigay ko sa'yo ayuda mo. Ganun. Hindi lang yung bigay-bigay lang. Dapat meron din tayong sense of angat. Gets mo ba? Pangatlo, include the middle class in some form, in some way or another. No, hindi man direct na cash, pero pwedeng tax relief, pwedeng subsidies, or support programs para sa mga middle class citizens. Para hindi sila laging in between. And number 4, tanggalin nyo yung muka ng politiko sa mga ayuda. That's the simplest pero most powerful way. Para malinaw na hindi utang na loob ang ayudang natanggap mo. Karapatan mo yan bilang taxpayer. Pero after all that has been said and done, kahit anong sistema pa yan, kung walang transparency, kung walang accountability at kung walang long-term vision, babalik at babalik tayo sa parehong problema. Ayuda is not the problem. The system around it is the problem. Hindi masamang tumulong, pero mas magandang gumawa ng sistemang hindi na kailangang umasa ang tao sa tulong. At dyan na nagtatapos ang episode natin today. So apart from the relief during the pandemic, no, never naman ako nakareceive ng ayuda. So siguro, paayudan nyo na lang sa akin yung pag-like ng episode na to, tsaka yung pag-subscribe sa YouTube and Spotify pages natin. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen, or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye!